Magandang buhay mga katiats, welcome back sa ating channel. Ito'y aking treasure hunting weekend review about good find ng frog shape marker sa kabundukan. Okay, ito'y personal ko na encounter ng legit frog marker. Kaya akin ito ibahagi sa mga bago pa lamang sa aking channel kasi ito'y mga nasa 3 taon na ang video ito. At kunti lang ang view kaya isinare ko muli kasi ito'y one of the lifetime find. Tingnan nyo naman, palakang palaka yan, merong pang paa at nasa slope siya kaya napakaganda ng kanyang posisyon dyan kasi nakatingin siya sa parting baba. Ang parting baba niyan ay merong triangle na bato na puti na malaki na pwedeng merong laman. Sa isip ko ay sa aking analysis yun ang final marker to treasures, yung kulay puti na bato na makikita nyo dito mga katiats. Kaya maya lang atin i-share sa inyo ang posibleng pinaglagyan ng mga kayamanan. Okay, ito yung kakaiba. Pagdating ko ganyan na yan, mayroong pabilog na absorption of water. Ito yung kalasag, parang chibron, white rock na tinuturo ng palaka doon sa itaas. Yung legit frog marker na nakatingin siya sa another counter sign na tinatawag ko na final marker to treasures. Okay, so iba't ibang rehiyon sa Pilipinas, iba't iba rin ang meaning ng mga hugis palaka na bato. Kagaya na lamang nito, ito'y nasa sloping mountain slope to. At itong kanyang parang mata dito ay nakatingin southwest. Okay, at meron niyang tinitingnan na bato na triangle na kulay puti. Ito hindi nabalikan na namin kasi hindi namin kilala ang may-ari ng lupa na ito sa bundok. Kaya sana ay gusto ko ang balikan ito kasi maganda talaga ang mga signs dito. Katulad na lamang dito sa likod nitong palaka ay narito ang sandali lamang na narito sa likod ng palaka yung isa sa magandang marker na ito yan mga katiyats, sign sa likod ng palaka na bilog. Kung nakita nyo, yan ay may tool mark. Okay, ang hindi siya smooth na pagka bilog. Ibig sabihin hindi ito gawa ng nature. Ang gawa ng nature ay yung malinis na malinis ang pagkabilog. Ito ay may magaspang siya. At nagtaka ako bakit pabilog yung ganito na yan ang maabutan ko. Parang nag-absorb ng tubig itong dito na pabilog. Pero bakit hindi kumalat yung tubig dito sa unahan? Kaya malaki ang paniniwala ko na ito'y hollow rock treasures kasi ito basang-basa siya, nag-absorb ng tubig. Nakita nito mga katiyats. Samantala itong sa outside niya na parte ng bato ay itong tigang na tigang, dry na dry. Okay, kaya pwedeng ang palaka na ito ay may laman ng kanyang likod, sabihin natin isang bareta, at yung tinuturo nito ay napakalaking triangle white rock. Ito yan, puting bato ito. Hindi lang maklaro dito na puti, pero ito'y puti na bato, parang quartz stone, and then para din siyang kalasag or shield. Ganyan, chibron siya. So pwedeng pointer to, dalawa lang ang ibig sabihin nito. Pwedeng sa baba niya
or sa loob ng bato na ito. Kasi yan ang tinuturo ng palaka. Ito yung kanyang nakatingin siya doon sa white rock na triangular, pero merong layo yan na 9 meters. Okay, kaya share ko lang sa inyo. Yun ang bali dalawang paraan natin sa paghanap. Sa likod nito, dahil may sign na parang hollow rock, and then yung white rock na triangle na tinitingnan nitong palaka na ito. So punta tayo sa iba pang mga palakang hugis na marker. So itong mga marker na narito ay mga klase ng marker na hitsurang palaka. Okay, meron tayong palakang nakatusok ang nguso sa lupa, at ito ang palakang ang nguso ay nakaturo sa malayo. Okay, may iba't ibang meaning ang iba't ibang klaseng pagkagawa ng frog marker. Hindi lahat ng frog marker ay pareho ang kahulugan. Depende yan sa nagbaon at nagbigay ng code. Okay, kaya kahit na meron tayong mga formula sa paghanap ng treasure sa palaka, ay sa iba't ibang region ng Pilipinas, iba-iba ang general na nagpabaon yan, kaya iba-iba rin ang estilo or code na ibinigay dito. Okay, sa ganito na example ng palaka na nasa gitna ng sapa, kung napansin nyo ay meron siyang, kailangan talaga dito ang analysis. Meron siyang arrowhead dito, meron siyang mata niya ay parang ganyan ang itsura. So kapag ganyan, yan ay kin, ganyan yan ay bahay, so yan ay kin. So ang direksyon ay pababa. Ngayon yan ay nakatagilid, kaya ang direksyon niya ay papunta dito. Okay, at pangalawa, tingnan natin ang hugis ng bato. Ang nguso nito ay parang sa baboy. Okay, at ang kanyang direksyon na tinitingnan, ito mahaba tong linya dito, pwedeng indicator yan na papunta nga siya dito. Okay, so malayo yan kapag ganyan na medyo nakahangad, malayo ang tinatarget niya. So it's either nasa gilid nitong, nasa bandang lupa na, hindi nasa tubig. Kasi nasa tubig na siya, ang palaka ay minsan nasa tubig, minsan nasa lupa. Ngayon nasa lupa, make it nasa tubig siya, kaya pwedeng sa opposite niya, sa lupa. Kaya ito na mga portion dito, yang itong mga meron ng lupa dito sa unahan yan konti. Kapag merong malalaking bato ay doon kayo maghanap ng iba pang counter sign, at kapag merong mga sign ang bato na tinuturo nito ang palaka, ay doon na maghukay, sa gilid, sa likod, sa front ng bato. Walang eksakto na ano yan. Kapag analysis, hindi natin masabi na katulad nito, ito yung bato na tinuturo ng palaka. Hindi natin direktang masabi dito sa harap, kasi 4 ang direksyon ng kompas. Kaya merong 4 possibilities sa paghanap ng treasure sa final pointer na bato or sa final marker. So merong north, merong south, west, and east. Yan ang mga direksyon ng gilid ng bato na dapat natin itisdig or hukain. Okay, ang last resort, yun yung una nito na paraan. Ngayon, ang last resort, kung wala kayong matagpuan dito, ay of course, saan ba tayo pupunta kundi sa tiyan ng palaka. So ano naman,
Pwede nilang basagin ng bato na yan kapag sa inyo ang lupa na yan. Pero kapag hindi sa inyo, ay medyo merong gulo yan. So sa tiyan ng palaka ang pinakamaganda. Yan ang pangalawang approach. Ngayon, para hindi masira yung palaka na yan, ay gamit kayo ng barena. Okay, meron ng barena ngayon na di battery operated, so hindi na kailangan na maghanap pa ng power source. Kaya lang ang drill bit ay maiksi sa concrete drill bit, kaya dagdagan nyo yan, lagyan mo ng extension nyo ang drill bit nyo, kahit ano lang, mga 1.5 talampakan ang haba, ay kahit mga nasa 15 inches ay pwede na yan pang barina. Barinahin nyo ang likod, ang gilid, ang tiyan. Kapag mayroong mga medyo dilaw-dilaw na kumakapit sa drill bit na powder, alam nyo na gold na yan, kaya yun ang time na magbasag kayo ng mga bato. Kung meron nga kayong ganito na drill bit. Kapag wala ay wala tayong magawa kundi basagin ng bato. Okay, so ito yung literal na bato na nakaslant na nasa puwitan niya, pero dito mukha niya yung tinusok niya sa lupa. Okay, ito yung sinasabi ko na mga bato na islanting na ang item ay nasa puwitan. Dito ay makikita na napakaganda ng pagkagawa. So example, kahit hindi ganyan, basta parang palaka na nakaganyan na bato, yan, ito yung lupa. Ngayon, ang paghanap niyan according sa nakakuha ay, of course, yung sabi ko noon, kunin nyo ang slanting ng likod niya. Ito, kunin nyo yan at kung saan tatama yan, na-estimate nyo ay doon ang hukay. Kaya kapag ganyan na bato ay nasa puwitan ang item. Okay, at kung hindi malalim, dalawa lang. Kung wala sa 5 meters ay malalim na yan. Big deposit ang ibig sabihin niya. Ang mga amphibian kasi na ito ay nangingitlog yan. Nangingitlog sa may puwitan. Kaya ang paghukay ay nasa puwitan. Ngayon, baliktad itong ating example na bato. Ito'y pinadala sa atin. Napakaganda naman ito kung saan manggaling to. Kung saan ito matagpuan ay magandang pagkagawa. Palaka, tinusok yung bibig sa lupa, at yung mga mata ay nakatingin dito sa front niya. Pero kung walang mata yan, yan ang palaka na itong example natin na ang puwitan ang tirahin. Kasi kung walang mukha ito yung ganyang puwitan. Nandito ang ulo sa itaas. Okay, bihira lang kayo makakita ng palaka na nakaganyan, di ba? Kaya kakaiba yan. Ang palaka ay ganito talaga ang kanyang tindig kapag siya naka-steady or naka-standby sa isang lugar. At bihira lang tayo makita ng palaka na nakatuwad na nakaganyan, na narito ang kanyang ulo. Minsan lang yan nangyari. Dito lang sa marker na ito. Kaya ang marker na ito ay talagang legit yan. Kahit sino ang titingin yan, yan ay gawa talaga ng tao. Pareho ang mata. Mayroong parang kamay dito. Okay, at nakatusok. Kaya ano ba bang ibig sabihin yan? Direkta na, di ba? So kung saan nakatingin ng mata, dito lang yan sa harapan niya. Lakihan lamang ang testig, gawing 2 meters in diameter para matamaan yung item. So sa 3 meters, 2 or 3 meters testig ay marami na kayong makikitang magandang sinyalis kapag may ibinaon. Ngayon, ang problema,
palagi tayo walang nakukuha kasi nahuhuli na tayo, meron nang nauna sa atin. Kahit na ganyan yan na wala pang hukay dito sa harapan, ay pwedeng tinakpan nila yan muli nang makuha nila noon, ay pwedeng binakfill nila yung kanilang hukay, nilagyan muli ng lupa para walang makahalata na may naghukay o para sa etiquette ng treasure hunter na tabunan muli yung mga hinukay para walang mahulog na hayop at tao sa ating mga malalim na butas. At dito naman mga katits, wala nang gaganda pa dito sa tatlong palakang ito na triangulation ang kanilang posisyon. Kaya dyan lang sa gitna ng triangulo nila na formation, saan nakaturo yung kanilang mga ilong, yan ang jackpot area na digging spot. Congratulations! 2 years na ito na ipinadala sa akin at wala na akong nabalitaan kung ano man ang update. At hanggang sa muli mga katiyats, hanggang dito na lamang ako. Maraming salamat. God bless you all at ingat kayong lahat.